Maligayang pagbabalik sa Tagalog Movie Recap, isa na namang magandang pelikula ang aking i-recap ngayon, na tinatawag na Cold Storage, 2026, so sit back, relax, and enjoy. Isang parasitikong fungus na nakawala mula sa isang inabandunang base militar. Sinasalakay ang mga katawan ng mga tao at nagsisimulang lumaki sa loob ng mga ito, ginagawang mga kakaibang nilalang ang mga nahawaan, kaya naman inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell, at mag-iwan ng like para makatanggap ng pinakamagagandang recaps. Noong 1979, isang istasyon sa kalawakan na tinatawag na Skylab ang nahulog mula sa orbit at ang mga debris nito ay nahulog sa iba't ibang bahagi ng planeta. Sinubukan ng NASA na kolektahin ang lahat ng ito sa mga nakaraang taon, ngunit may ilang nawawalang labi na pinaghihinalaang naglalaman ng mga sangkap at organismo na nilikha sa isang laboratorio. Pagkalipas ng 18 taon sa Australia, isang lalaking nagngangalang Enos ang tumawag sa NASA na nagsasabing nakakita siya ng isang tangke na may pangalan ng ahensya. Humingi siya ng tulong dahil ang tangke ay naglalaman ng isang bagay na pumatay sa buong populasyon ng lungsod sa loob lamang ng ilang oras. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, nagawa niyang makipag-usap kay Dr. Hero Martens, isang microbiologist ng NASA na nagbabakasyon sa Rome. Matapos malaman ang tungkol sa insidente, agad siyang sumakay ng eroplano patungong Australia. Pagdating sa bansa pagkatapos ng 27 oras na paglalakbay, pumunta siya sa istasyon kung saan tumawag si Enos, ngunit wala siyang nakitang lalaki kahit saan. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Major Robert kasama ang kanyang kasama na si Lieutenant Trini na nagpakilala bilang support team para tumulong sa doktor sa investigasyon. Nang maisuot na nila ang kanilang mga protective suit, tumungo ang tatlo sa lungsod, ngunit tila walang tao sa lugar. Matapos maghanap ng ilang sandali, natagpuan nila ang tangke ng NASA, na ginagamit ng mga lokal bilang atraksyon ng turista. Sinimulan ni Dr. Martin ang inspeksyon at nakakita ng maliit na bitak sa butas ng tangke. Sa loob, isang berdeng fungus ang lumitaw, at sinubukan ng doktor na makita ito gamit ang lente ng camera, ngunit mabilis na lumapit ang nilalang sa kanya, na parang inaatake siya. Sa tulong ng Major, nakatakas ang doktor, ngunit hindi niya namamalayang natapakan niya ang isang berdeng dumi, na dumikit sa kanyang boots. Dahil walang ideya sa nangyayari, patuloy na ginalugad ng doktor ang lugar hanggang sa makita niya ang mga bangkay ng mga residente sa mga bubong. Pag-akyat roon, nakita ng tatlo ang mga bangkay na may malalaking butas sa kanilang mga tiyan, na parang may lumabas na nilalang mula sa loob nila. Nang mahawakan ng isa sa kanila, nakita ng doktor na natunaw ang mukha ng biktima, at iminungkahi ng Major na umalis at sunugin ang buong lugar. Pumayag ang doktor, ngunit kumuha muna siya ng sample ng laman ng tangke para masuri sa laboratorio. Pagkatapos nito, lumabas ang tatlo sa lungsod, ngunit ang dumi ay tumagos sa bote ng doktor at pumasok sa kanyang paa, na nag-iiniksyon ng fungus sa kanyang balat. Bigla, nagsimula siyang makaramdam ng hindi maganda, at pagkatapos ay dumura ang doktor ng berdeng laway mula sa kanyang bibig, at ang kanyang isipan ay nasakop ng kontaminasyon. Dahil dito, nawala ng kontrol ang doktor at tumakbo papunta sa kotse, ngunit napagtanto ni Trini na siya ay nahawaan at bumunot siya ng baril. Gayunpaman, nagmaneho ang doktor at akmang masagasaan ang tinyente, ngunit itinulak siya ng Major at tinanggap ang impact na natamba sa lupa. Pagkatapos ay lumabas ang doktor ng kotse at inatake si Trini kasama si Robert na sinusubukang tulungan siya. Ngunit ang pagbagsak ay nabali ang kanyang gulugad at hindi siya nakagalaw. Lumaban ang tinyente, ngunit mas mabilis ang doktor, kinuha ang kanyang baril at itinutok ito kay Trini. Gayunpaman, sa halip na barilin siya, tinanggal ng doktor ang respirator mula sa kanyang suit, binaril ang sarili sa dibdib, at bumagsak sa lupa na may tumutulo na laway mula sa kanyang mukha. Matapos ang nakakatakot na pangyayaring ito, ang hukbo ay ipinadala sa lugar upang kolektahin ang fungus at suriin ito sa isang laboratorio sa ilalim ng lupa sa Kansas. Gayunpaman, lumipas ang mga taon at sa kasalukuyan, ang base ay inabandona at isang depo ng imbakan ang itinayo sa ibabaw nito. Sa lugar na ito, sina Travis at Naomi ay nagtatrabaho, dalawang gwardya ng seguridad na gumugugol ng gabi sa pagbabantay sa mga unit ng imbakan kung saan itinatago ng kanilang mga kliyente ang mahalagang gamit. Isa sa mga kliyenteng ito ay si Ginang Rooney, na pagdating sa lokasyon ay hiniling kay Trevor na dalhin siya sa kanyang imbakan kung saan itinatago niya ang mga mahalagang gamit mula sa kanyang kasal. Pagpasok niya ng mag-isa sa silid ng imbakan,
Kinuha ni Ginang Rooney ang isang larawan ng kanyang yumaong asawa at nangako na sasamahan siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay ikinulong niya ang sarili sa kwadra, kinuha ang isang baril na nakatago sa kanyang damit at itinutok ito sa kanyang sarili. Ngunit bago bumaril, nagpasya siyang matulog sa tabi ng larawan ng kaunti pa. Samantala, patuloy na nagbabantay si Travis sa lugar nang makarinig siya ng tunog ng pag-iingay na nagmumula sa dingding sa kabilang panig ng isang painting. Pagkatapos ay tinawag niya si Naomi para tingnan at iminungkahi ng babae na wasakin ang dingding gamit ang isang sledgehammer para makita kung ano ang nasa loob. Sa tingin ni Travis ay hindi ito magandang ideya dahil ayaw niya mawalan ng trabaho. Sinabi ni Naomi na magiging maayos ito dahil may tatago nila ang butas sa likod ng painting at pagkatapos ng maraming pagpupumilit, sa wakas ay pumayag si Travis. Sa malayong lugar, nakatanggap ang hukbo ng mga thermal signal na nagmumula sa pasilidad sa ilalim ng lupa sa Kansas. Isa sa mga ahente, si Abigail, ay nakatanggap ng mga utos na kontaken ng espesyalista at tinawagan si Major Robert, na nagretiro na sa serbisyo at nakatira kasama ang kanyang asawa sa North Carolina. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap siya ng isang tawag na may nakakode na mensahe, at agad niyang napagtanto na may mali. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang safety box, kumuha ng satellite phone, at kinontak si Abigail at tinanong kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay pinag-usapan niya ang tungkol sa mga thermal reading sa laboratorio sa ilalim ng lupa at binalaan siya ng major na ito ay isang bagay na lubhang mapanganib. Walang oras na dapat sayangin, nagpadala siya ng listahan ng mga kagamitang kakailanganin niya at hiniling sa isang pangkat na makipagkita sa kanya sa laboratorio dahil mayroong isang mapanganib na fungus sa loob. Pagbalik sa bodega, gumamit si Travis ng isang sledgehammer upang give-in ang pader, at sa kabilang panig, nakakita siya ng isang panel na ginawa ng hukbo. Napagtanto ni Naomi na ito ay isang uri ng reader na ginagamit sa mga laboratorio upang subaybayan ang kapaligiran kung sakaling tumaas ang temperatura. Bukod dito, ang panel ay nagpapakita ng mapa ng laboratorio, na kahit na selyado, ay naglalaman ng isang malaking hagdanan na patungo sa lugar sa ilalim ng lupa. Si Naomi ay interesado sa kung ano ang nasa ibaba, at muli, hindi naisip ni Travis na magandang ideya ito, ngunit pumayag siyang sumama sa kanya. Sinundan ng dalawa ang mapa at nakahanap ng isang nakatagong pinto sa dingding, na patungo sa isang koridor na may mga lumang typewriter at mga security suits. Sa wakas, narating nila ang hagdan, at nagsimulang bumaba si Travis, kasama si Naomi upang tingnan ang laboratorio. Lingid sa kanilang kaalaman, isang kotse ang huminto sa harap ng bodega. Nasa loob si Mike, ang dating kasintahan ni Naomi, na pumunta upang subukang makipagkasundo matapos uminom ng isang buong bote ng alak. Ang mas malala pa, nagdala siya ng baril at tinawagan si Naomi, sinabing kailangan nilang mag-usap ng mabilis. Sinabi ng lalaki na may problema at bigla siyang nakarinig ng mga kalabog sa trunk na parang may kung ano o may gustong lumabas. Nalito si Mike at binuksan ang bowl kung saan niya natagpuan ang kanyang pusa, na binaril at pinatay ng baliw. Gayunpaman, buhay pa ang pusa at tila nahawaan din ng fungus. Habang papalapit kay Mike, nakaiwas ang pusa, ngunit nagsimulang umakyat ang pusa sa bodega hanggang sa makakita ito ng antena. Agad-agad pagkatapos, itinulak ng pusa ang ulo nito sa antena at nauwi sa pagkawasak, na nagkalat ng berdeng dumi. Ang sangkap ay tumama sa mukha ni Mike at pati na rin sa isang kawan ng mga hayop sa paligid ng lugar, na sa loob ng ilang segundo ay nagsimulang magdusa mula sa impeksyon. Samantala, bumaba sina Naomi at Travis sa hagdan at narating ang napakalaking pasilyo ng laboratorio sa ilalim ng lupa. Habang nasa daan, sinubukan ni Travis na makipag-usap at nagtanong tungkol kay Naomi, na kamakailan lamang ay nagsimulang magtrabaho bilang isang gwardya. Ipinaliwanag ni Naomi na ang tunay niyang pangarap ay maging isang veterinaryo, ngunit nauwi siya sa pagiging ina noong siya ay teenager at pinalaki ang kanyang anak na si Sarah ng mag-isa. Bukod pa rito, mayroon siyang relasyon kay Mike, ngunit hindi naging maayos ang lahat, na humantong sa isang magulong paghihiwalay. Ibinalik ni Naomi ang mga tanong at sinabi ni Travis na nasangkot siya sa problema sa pulis, ngunit dahil sa proboscion, nakakuha siya ng trabaho sa bodega, naging mas malapit ang dalawa hanggang sa makakita sila ng nakakandadong pinto sa pasilyo. Sinabi ni Naomi na maaari na silang bumalik ngayon, ngunit nagpasya si Travis na magpatuloy at nang may malaking pagsisikap na buksan ang kalaw-angin na pinto sa pamamagitan ng pagpihit ng pihitan, madilim ang lugar, ngunit nang tumingin sila sa ibaba, nakita ng dalawa ang 12 ng mga daga na tila naglalaban
tawanan parang hindi kakaiba. Lahat sila ay natatakpan ng isang berdeng putik na mabilis na nahinuha ni Naomi na isang uri ng fungus. Naisip ni Travis na mas makabubuting lumayo muna sa mga daga. Ngunit sa loob ng silid, may isa pang nakakandadong pinto at nagpa siya si Naomi na tingnan ito. Sa pamamagitan ng butas, nakita niya na ang fungus ay lumalaki ng lumalaki, at bahagi nito ay nagawang makapasok sa pinto. Muntik nang mahawakan ni Naomi ang fungus, ngunit tinawag siya ni Travis pabalik, sinasabing mas mabuting bumalik na sila sa bodega. Pumayag siya at nilock ng dalawa ang pinto na mula sa labas ay may inisyal na DTR na natatandaan ni Naomi na nakita niya sa kung saan. Nagpa siya siyang mag-imbestiga at umalis ang dalawa sa paniniwalang mananatiling nakalock ang fungus sa loob. Hindi nila alam na sa labas ay kumakalat na ang organismo kasama si Mike bilang isa sa mga biktima. Di nagtagal ay nagsimulang makaapekto ang fungus sa utak ng biktima na nagpapadala ng mga utos para maghanap pa siya ng mga tao na mahawan. Pagkatapos ay nagpa siya si Mike na habulin si Naomi sa bodega kung saan niya nakita ang isa sa mga nahawaang hayop na tila nakakausap niya dahil sa fungus. Sa malayo, ipinagpatuloy ni Major Robert ang kanyang paglalakbay sakay ng eroplano at kinontak si Abigail. Tinatanong kung nakuha na ba niya ang kagamitang kanyang hiniling. Gayunpaman, ang tawag ay naputol dahil sa bagong commander ng hukbo na nagtanong kung ano ang interes ng mayor sa lumang laboratorio. Ipinaliwanag ni Robert na ang lugar ay inuupahan ng gobyerno at hindi inasikaso ng hukbo ang fungus na nakaimbak doon. Pagkatapos ay hiniling niya sa commander na mag-mobilize ng isang pangkat upang harapin ang bagay na ito bago kumalat ang isang kakilakilabot na impeksyon sa lungsod. Gayunpaman, naniniwala ang commander na isa lamang itong malfunction sa lumang panel at magpapadala ng isang tao upang ayusin ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay ibinaba ng lalaki ang telepono, ngunit alam ni Robert na ang bagay na ito ay kailangang malutas agad bago mahawa ang buong lungsod. Mabuti na lang at tumawag si Abigail at sinabing nabasa na niya ang mga file ng mayor tungkol sa kaso at nangako na tutulungan siya. Pagkatapos ay hiniling ni Robert sa kanya na bilhin ang kagamitan at tawagan ng isang matandang kaibigan, si Teniente Trini. Sumang-ayon si Abigail at ipinagpatuloy ng Major ang paglalakbay patungong Kansas, nang hindi alam na kumakalat na ang impeksyon. Sa sandaling yun, sina Travis at Naomi ay papaalis na sa laboratorio nang matuklasan ng dalaga na ang DT ay ang acronym para sa isang ahensyang dalubhasa sa paglaban sa mga banta sa biolohikal. Habang binabasa nila ito, nakita ni Naomi ang nahawa ang hayop na pumapasok sa bodega at papunta sa elevator. Hindi nila naiintindihan kung paano ito nangyari. Ngunit ang totoo, ilang taon na ang nakalilipas, dahil sa pagtaas ng temperatura, lumaki ang fungus at tumagos sa containment glass, at kalaunan ay lumabas sa isang siwang sa mga dingding. Ang fungus ay kalaunan ay nakipag-ugnayan sa isang ipis na dating kontaminado at dumaan sa tubo ng gusali kung saan ito nakipag-ugnayan sa mga daga, at lumabas ang ipis sa imburnal ngunit naduraj ng gulong ng kotse ni Mike at ang fungus ay sumalakay sa katawan ng pusa. Ang buong cycle na ito ay humantong sa pagkahawa ng hayop. At dahil sa fungus, nagawa nitong makapasok sa elevator at pinindot ang buton para umakyat. Naisip ni Naomi at Travis na mas mabuting gumamit ng hagdan. Ngunit nang makarating sila sa reception area, muling nakasalubong nila ang hayop. Nang makita sila, sumugod ang hayop patungo sa kanila, pero hay nila ni Naomi si Travis palayo at nagtago ang dalawa sa likod ng isang aparador ng mga libro. Sa pagtatangkang mahawa sila, pinasabog ng fungus ang katawan ng hayop, ikinalat ang mga labi nito sa lahat ng dako. Kaagad pagkatapos, lumitaw si Mike sa pinangyarihan, ang kanyang mukha ay ganap na nabago. Tinanong ni Naomi kung ano ang nangyari, at sinabi ng lalaki, na binaril niya ang alagang pusa upang ilabas ang kanyang galit sa pagtatapos ng kanilang relasyon, ngunit nabuhay muli ang pusa at nagkalat ng isang sangkap sa kanyang katawan. Ngayon, kailangan ni Mike na ipadala ang parehong substansya sa ibang tao, at hiniling niya kay Naomi na sumama sa kanya. Tumanggi ang dalaga at inilabas ng lalaki ang kanyang baril, ngunit tinawag ni Travis si Naomi upang magtago sa pasilyo ng garahe ng paradahan. Gamit ang susi, binuksan niya ang isa sa mga silid. Ngunit nang sinubukan niyang isara ito, bumukas ang gate. Habang papalapit si Mike, nanatiling tahimik ang dalawa hanggang sa dumaan ang lalaki sa pasilyo, hindi namamalayan ang kanilang presensya. Pagkaalis ni Mike, sinubukan ni Travis na isara ang gate, ngunit hindi sinasadyang natamba ang mga bagay sa loob. Narinig ni Mike ang ingay at sinubukang pasukin ang storage room, ngunit hinaranggan ni Travis ang daan, dinurog ang mga daliri ng baliw na lalaki. Nagpumilit si Mike at sinimulang cut-open ang pinto. Kaya nagpa siya si Naomi na tawagan ang numero ng ahensya ng DTR.
Sinagot ni Abigail ang tawag at nang malaman ang nangyayari, inilipat niya ito kay Major Robert na kakabalik lang galing sa isang biyahe. Sa paliparan, nakilala niya si Teniente Trini na nagdala ng mga kagamitan maliban sa pinakamahalagang gamit. Gayunpaman, sinabi niyang dadalhin niya ito sa lokasyon kung saan niya itinago ang mga kagamitan at habang papunta, nakatanggap si Robert ng tawag mula kay Nomi na nagsabi sa kanya tungkol sa laboratorio at sa impeksyon ng fungus. Matapos marinig ang lahat, pinayuhan siya ni Robert na manatiling nakatago at nangakong darating sa loob ng 40 minuto. Pumunta sila ni Trini sa bahay ni Anthony, anak ng tinyente, at kinuha ang kagamitan na itinago niya sa loob ng garahe. Sa wakas, nagpasya si Robert na pumunta sa laboratorio, ngunit nanatili si Trini dahil nag-retire na ito sa army. Nagpaalam na ang dalawa at tumungo siya sa bodega kung saan naghihintay si Nomi sa loob ng storage unit kasama si Travis. Bigla, narinig nila ang tunog ng mga motorsiklo sa labas at inakala ng dalawa na si Griffin ito, ang may-ari ng bodega. Nakumpirma ang kanilang mga hinala nang dumating ang lalaki sa lugar kasama ang kanyang mga kaibigang biker. Tila ginagamit din ni Griffin ang bodega para sa pagpupuslit, at isinama niya ang isa sa kanyang mga kliyente upang kumuha ng kargamento ng mga ninakaw na TV. Gayunpaman, pagpasok niya sa lugar, nakita niya ang mga labi ng hayop sa berdeng putik sa sahig, pati na rin ang isang malaking butas sa pader. Nagalit si Griffin at ginamit ang mikropono upang kausapin si Travis, sinabihan siyang tinanggal siya sa trabaho dahil sa kalat na ito. Pagkatapos nito, isinama niya ang kanyang mga kaibigan upang kunin ang mga TV sa pasilyo. Hindi alam na naroon si Mike, naghahanap ng iba pang mga biktima na mahahawa. Natagpuan ng grupo ang kahon na may mga paninda, at 3 sa mga biker ang nagsimulang magbuhat ng makarinig sila ng mga yabag. Pagtingin sa pasilyo, nakaharap nila si Mike na sa isang sorpresang pag-atake ay nagsimulang magkalat ng berdeng dumi sa kanilang 3. Kaagad pagkatapos, ikinulong silang lahat ng taong nahawaan sa loob upang sila ay madaling maubos ng fungus. Malapit, narinig ni Travis ang mga sigaw at nagpas siyang lumabas at kausapin si Griffin dahil kung ipapaliwanag niya ang lahat ng nangyari, maaaring hayaan siyang panatilihin ng lalaki ang trabaho. Pagkatapos ay hiniling niya kay Nomi na magtago sa loob ng kwadra, ngunit tumanggi ito, sinabing sasamahan niya si Travis hanggang sa huli. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa papunta sa pasilyo kung saan nila nakasalubong si Mike, na lumapit sa kanila. Tila ito na ang katapusan. Ngunit ang baliw ay tinamaan ng putok ng baril ni Ginang Rooney. Ang putok ay naging sanhi ng pagsabog ni Mike sa ilang piraso. Ang kanyang mga labi ay nagkalat sa pasilyo, ngunit sa kabutihang palad, sina Travis, Nomi, at Ginang Rooney ay hindi nahawaan. Pagkatapos ay tinanong ng babae kung ano ang nangyayari, ngunit pinayuhan siya ni Travis na umalis bago dumating ang mga awtoridad. Pagkatapos ay tumungo si Ginang Rooney sa labasan, ngunit bago niya ito gawin, iniabot niya ang kanyang pistola kay Travis, na, dahil hindi alam kung paano gamitin ito, ay itinapon ito sa basurahan. Pagkatapos nito, hinabol niya si Griffin, na nang marinig ang putok ng baril, ay pumunta sa lugar kasama ang kanyang kaibigang si Freredman. Pagdating sa pasilyo, nakita niya ang natira ni Mike na nakakalat sa sahig. At di nagtagal, lumitaw si Travis, hinihiling sa kanila na umalis dahil may mga taong nahawaan sa bodega. Ilang segundo ang lumipas, nakarinig sila ng kalampag sa loob ng isa sa mga bodega kasama ang 3 biker na nagmamadaling lumabas. Inakala ni Griffin na may binabalak si Travis at itinutok ang baril sa kanya. Inutusan siyang palayain ang kanyang mga kaibigan. Tumanggi si Travis, ngunit nilapitan siya ni Griffin dala ang baril at aksidenteng nadulas sa labi ni Mike at nataman ang braso ni Travis ng bala. Pagkatapos ay iginiit ng lalaki na buksan niya ang pinto, ngunit sa halip ay nilock ito ni Travis upang maiwasan ang pagtakas ng mga nahawaan. Naghanda si Griffin para sa pagbaril, ngunit lumitaw si Nomi na may dalang fire extinguisher at tinutok sa kanya. Dahil dito, nakatakas sila ni Travis at inutusan ni Freeman si Griffin na ihulog ang armas. Ngunit nagalit ang lalaki at nagsimula ang away ng dalawa. Sinamantala ni Nomi at Travis ang pagkakataon at lumabas ng bodega kung saan nila nakasalubong si Major Robert na armado. Matapos makumpirma na hindi sila nahawaan, sinabi ng Major na kakailanganin niya ang kanilang tulong para tuluyang maalis ang fungus. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng mga baril, biological protection suit, at equipment 7, na walang iba kundi isang portable nuclear bomb. Sinabi ng mayor na para masira ang fungus, kailangang dalhin ng dalawa ang bomba sa underground laboratory at i-activate ang mekanismo. Kapag nagawa na nila yon, ang timer ng bomba ay i-activate ang musika, at magkakaroon sila ng 9 hanggang 16 na minuto para umalis sa base. Kung magiging maayos ang lahat,
Tanging ang laboratorio at ang bodega lamang ang maaapektuhan na mag-aalis ng anumang bakas ng fungus. Para naman sa Major, tatayo siya sa harap ng bodega, aalisin ang sinumang nahawa ang tatawid sa pinto. Dahil wala nang ibang pagpipilian. Pumayag sina Nomi at Travis na gawin ito, at nakasuot ng proteksyon na kagamitan, tumuloy sila sa pasukan ng bodega, dala ang bomba. Kailangan nilang magmadali dahil sa loob ng bodega, kakabukas lang ni Griffin ang kahon, na naglalabas sa tatlong nahawaang, nagulat si Freeman sa kanilang paglitaw at sinubukang tumakbo palayo. Ngunit nauwi sa pagkadulas at pagkahulog direkta sa mga labi ni Mike na natatakpan ng berdeng dumi. Kinabahan din si Griffin sa hitsura ng kanyang kaibigan at itinutok ang kanyang baril, sinabihan silang dahan-daang maglakad patungo sa labasan. Sumunod ang mga nahawahan, at dalawa sa kanila ay umalis sa bodega. Naiwan na lamang ang isa na hindi maganda ang pakiramdam, at di nagtagal, sumabog ang kanyang ulo dahil sa fungus. Kasabay nito, pumasok sina Travis at Nomi sa bodega habang pinapanood sila ng mayor na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Lahat ay nagpapahiwatig na sinasadya silang pinapunta ng mayor dahil alam niyang hindi sila makakatakas sa tamang oras at ayaw niyang mahawa. Pagpasok pa lang ng dalawa, gumamit ang mayor ng kutsilyo para batasin ang mga gulong ng mga kotse at motorsiklo para walang makatakas. Bigla, nakipag-ugnayan si Abigail at sinabing may paparating na isang taong nahawahan. At nang lumingon siya, humarap ang mayor kay Freeman na humihingi ng tulong. Walang pag-aalinlangan, binaril ni Robert ang lalaki, ngunit ang biglaang paggalaw ay muling nabali ang kanyang gulugod at bumagsak siya sa lupa, hindi makagalaw. Samantala, natagpuan ni Travis ang hagdan at gamit ang lubid, ibinaba niya at ninomi ang bomba pababa sa laboratorio sa ilalim ng lupa. Mula roon, tumuloy ang dalawa sa silid sa pasilyo kung saan napagtanto ni Nomi na ang fungus ay sinusubukang salakayin ang mga tubo at dungisan ang supply ng tubig ng lungsod. Wala nang dapat sayangin pang oras, inilagay nila ang bomba sa silid at natuklasan na ang timer ay na-activate na. Napagtanto nilang kagagawa nito ng Major at tumakas pabalik sa hagdan, hinubad ang kanilang mga safety suit upang mas mabilis na umakyat. Sa labas, sinubukan ni Robert na bumangon ngunit sumabog ang katawan ni Freeman, naglabas ng fungus, na nagsimulang kumalat patungo sa Major. Kaagad, pagkatapos, inutusan ni Griffin ang dalawang nahawa ang individual na tumungo sa labasan, ngunit ang isa sa kanila ay nakatakas at tumakas pababa ng hagdan, gayunpaman, inutusan ng lalaki ang biker na magpatuloy sa pagtakbo. Ngunit nang makita ang dalawa na lumalabas sa pinto, kinuha ni Robert ang kanyang armas at binaril ang taong may impeksyon. Muntik nang makatakas si Griffin sa putok ng baril at sinubukan muli ng mayor na mag-asinta, ngunit wala nang bala ang kanyang armas. Lalong lumala ang sitwasyon, sinimulan ni Griffin na lumapit sa Major dala ang isang baril, habang patuloy na lumalapit ang fungus sa kanya nang makitang winasak ng mayor ang kanyang motorsiklo, naghanda si Griffin na barilin ang lalaki, ngunit may isa pang sasakyan na lumitaw sa pinangyarihan kasama si Trini na bumaba. Kinuha ng tinyente ang kanyang baril at binaril si Griffin, na nagligtas sa buhay ng kanyang kaibigan at tinulungan itong tumayo. Sa sandaling yun, ipinagpatuloy ni na Travis at Nomi ang kanilang pagtakas hanggang sa matagpuan nila ang huling nahawa ang biker. Dahil nauubusan na ng oras, mabilis na kinuha ni Nomi ang kanyang baril, binaril ang baliw na babae, at ang dalawa ay tumungo sa labasan, kung saan nila nadatnan ang Major at ang tenyente na nagtatangkang tumakas. Inakusahan ni Travis si Robert ng pagpapadala sa kanila sa isang one-way mission, ngunit umiwas ang Major, sinasabing alam niyang makakalabas sila sa tamang oras. Pagkatapos ay dinala ng grupo ang Major sa kotse at nagmaneho sila palayo bago sumabog ang bomba. Sinabi ni Robert dapat ay nangyari na ang pagsabog, ngunit ang timer ay hindi gumagana ng maayos at nagsimulang baguhin ang countdown ng mag-isa. Nagsimulang kumalat ang fungus sa paligid ng detonator at sinubukang i-deactivate ito, ngunit bago pa man ito magtagumpay, umabot sa 0 ang countdown at sumabog ang bomba. Sa ilalim ng daigdig, kumalat ang isang ulap ng apoy, sinira ang laboratorio, ang bodega, at gumuho ang buong nakapalibot na lupa. Mabilis na kumalat ang radius ng pagsabog at halos umabot na ito sa sasakyan ng grupo. Ngunit sa huling sandali, nakatakas sila sa bomba bago pa mahuli ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, nagpapagaling na ang Major sa ospital nang makita niya ang balita na ang commander ay pinanagot sa insidente sa laboratorio. Di nagtagal, lumitaw si Abigail at nagpasalamat sa Major sa pagbubunyag ng fungus, kahit na tumanggi ang hukbo na kumilos laban dito.
Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pag-uusap at sa labas, sina Travis at Naomi ay nasa isang romantikong date kasama si Sarah. Matapos ang buong pangyayaring ito, nagpasya ang dalawa na mag-umpisa ulit ng bagong buhay, naniniwalang magiging maayos na ang lahat. Gayunpaman, sa kagubatan ng Kansas, isang kawan ng mga hayop ang makikita ng isa sa kanila ang humarap at iluwa ang parehong berdeng fungus. Sa lalong madaling panahon, muling kakalat ang fungus at ang hukbo ay haharap sa isang bagong kontaminasyon na may kakayahang magdulot ng katapusan ng mundo.